Hello, Libra Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong bonus reading for June, Pera and Career. So, tulad na kagawian, Libra, kunin mo lang ang makaresonate ka ha and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Libras yun. Kaya relax ka lang, enjoy the reading, and mag-focus ka sa ating mga cards for today and use your intuition para makuha mo yung akmang messages na kaloob sa'yo ng yung spirit guide sa ating reading for today. So Libra, thank you again for all of your donations po ha, at saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, thank you again for your generosity, kindness, suporta po dito po sa James Tarot PH every time po na meron tayong readings for Libra. So thank you again for not skipping the ads. So Libra, ano naghihintay sa inyo ngayong June? Pera and Career, inhale and exhale. At the center of your reading you have the Page of Pentacles. In the area of what you want, you have the Ace of Cups. Lovely, lovely. In the area of what you need, you have the Page of Wands. Two pages, learning something new, embracing something new in your life. Pag-usapan natin yan later. In the area of what's affecting your current energy, you have the Two of Pentacles. Interesting. In the area of your near future, meron kang Ace of Swords. Wow, 2 aces ka na dito. One is on the right path, right direction ka. Congratulations. In the area of your challenge this month, meron kang 6 of Cups. In the area of your fortune, meron ka namang nakabaliktad na Strength card. Interesting. So pag-usapan natin yan. I don't read reverse cards, pero dahil lumabas siya dito, pag-usapan natin yan. I'm feeling that it is the right position for you in the area of your fortune. Pag-usapan natin to ngayon. In the area of your divine advice, meron kang Temperance card. Lovely, lovely. Archangel Michael is present in your life this month, Libra. And your outcome this month, pagdating sa iyong pera and career, you have the Moon card. Interesting. Pag-usapan natin in detail mode kada card. But first, ano yung lingering energy sa iyong background ngayong buwan na ito, Libra? You have, 10 of Pentacles. Lovely, lovely. Kaperahan, legacy, pangmatagalang pera, pangmatagalang trabaho, isang endeavor o isang negosyo na talaga namang kikita ka ng malaki, Libra. At ito'y hindi lang para ngayong buwan, kundi pang matagalan talaga ito. A very solid financial stability for you and your family. Nakita ko na parang pag-uusapan mo this month. For some of you ay inheritance. Baka ngayon may balita na para sa mga mana ninyo dyan. Baka ngayon kailangan ng hati-hatiin yan, o kaya may good news na paparating pagdating sa inyong mga mana na matagal nang may dispute sa pamilya. But for some, ayan na, mabebenta na yung bahay, mabebenta na yung ari-arian, or para sa inyo makakabili na ng bahay o makakabili na ng property na talagang magagamit mo for a very long time, not just for you but also for your family. Nakita ko dito na generational wealth, parang kalololohan pa, o parang merong ipapamana from your lolo papunta sa iyong mga anak, o kaya heirlooms ito na parang kailangan ng pag-usapan kung paano ang hatian, kung paano siya magagamit, ibebenta para makuha na yung pera in order for you na makapagsimula ka na ng sarili mong pagkakakitaan this month. I'm also seeing here na parang eto na talaga yung negosyong itatayo mo. Meron sa inyo hindi sa lahat ha, meron sa inyo magkakaroon ng negosyo this month. Sisimulan mo this month that will give you a lifelong na kaperahan. Okay, Libra? Seryoso ito. I'm seeing that. Kailangan maging seryoso ka sa pagtayo nito because this has a great potential na mapakinabangan mo for a very long time. For some sa inyo, nakita ko na retirement. Some of you are parang bibitaw na sa isang trabaho dahil nag-iisip na kayo na mag-retire, o kaya inaasikaso kayo about your SSS, your pension, benefits, ganyan. So kung meron kayong inaasikaso mga papeles this month, ito na yung pagkakataon para talagang kompletuhin yan because nakita ko na ito na yung pagkakataon for you na makuha na yung benefits, o kaya yung parang mga naiwan ng asawa mo before, kung namayapa na po ang asawa ninyo and then ang tagal-tagal mo ginugugol yung mga papeles para makuha mo na yung mga karampatang mga benefits or properties or inheritance na nagmula sa namayapa mong asawa. Ito na yung pagkakataon talaga na para i-cultivate yan at mapasa iyo. Okay? Ngayong buwan, darating sa iyo kaperahan, swerte, abundance, property na talaga namang magagamit mo for a very long time. It's all about your legacy. It's all about hanggang retirement mo, or a money na talagang aasahan mo, na magiging stable ka and also your family. So congratulations, Libra. Napakagandang
a background reading in your life for this month. Okay? So pag-usapan natin ang iyong spread today. Ilan dito ang iyong major arcanas? Major arcanas meaning mga cards na talaga namang malakas ang enerhiya and frequency na makaka-apekto sa'yo sa buhay mo this June. You have 1, the Moon card. You have reversed a Strength card. And then you have the Temperance card. So, bale, tatlong major arcanas. Nakikita ko dito, Libra, that in the pursuit of what you want, especially sa pangmatagalang kita, para sa negosyong solid na solid, o kaya para sa perang inaasahan mo, na alam mo magagamit mo for your stability for a very long time, nakita ko dito na kailangan mo talaga ng pasensya, kailangan huwag kang maiinip, kailangan hindi ka susuko, and also just trust the process that everything will go out in your favor. Ngayon na pagkakataon para daanan mo yung point A to point B nang hindi ka nawawaglit, hindi ka nadidistract, and also hindi unwavering yung support sa'yo. Nakita ko dito na parang hindi mo dapat ito sukuan if it's really something big para sa'yo this June. Nakita ko dito na maraming pagkakataon na kinakailangan ng matyaga, time team, at saka marubdob na pagkatrabaho from you. Sabi ng yung major arcanas here, at talaga namang susubukin ang pasensya mo, susubukin ang kalooban mo, and also susubukin din yung trust mo sa proseso. Because everything now, parang narinig ko na parang there will be a time na parang maraming magko-contest, maraming haharang, maraming magtataas ang kilay, o kaya maraming pang kailangang asikasuhin with the papers, o kaya may mga pera pang kinakailangan na mabuo, o kaya parang kailangan may mag-confirm pa daw muna para mabigay sa yung go signal to start this. Okay? So marami kang kailangan pagdaanan ngayong buwan na ito for a very big legacy money or legacy job or legacy negosyo na gagawin mo this month. Okay, Libra? So pag-usapan natin in detail mode ang bawat cards mo for this month pagdating sa iyong pera and career. At the center, you have the Page of Pentacles. Yes, ngayon, sabi na Spirit Guides, tutukan mo daw ito, Libra. Tignan mo siya, si ating page dito, nakatingin siya sa Pentacle. Doon lang nakatuon ng kanyang buong atensyon. Meaning, kung ano man po itong balak mong gawin, bagong negosyo, bagong sideline, o kaya lilipat ka na mas malaking trabaho, o kaya feeling mo from job ngayon mag-retire ka na, may balak ka lang simulan na maliit lang na negosyo para may magagamit ka on your retirement, o kaya inaasikaso nyo yung mana, ganyan. So kung ano man po yung inaasikaso mo this month na sobrang laki, alam mo na pag ito nakuha mo, talaga namang pangmatagalan ng apekto. So make sure you focus on this. Put your whole heart and mind on dealing with this blessing. Kasi nakita ko dito, sabi ng Spirit Guides that you need to take a look on this. Hindi pwedeng isang approach ka lang dito, Libra. Kailangan daw buhisiin mo bawat aspeto. Tignan mo siya, inaaral niyang mabuti to make sure na yung benefits ng blessing na ito ay makuha niya in its totality. Hindi ka pwedeng distracted, hindi ka pwedeng iaasa mo na lang sa ibang tao, sila na bahala, ganyan. Kailangan ikaw mismo daw ang mag-asikaso, Libra. Ikaw daw mismo ang maglaan ng effort and time and attention para dito. And also, sabi dito, kailangan make this your top priority. Hindi ka pwedeng stubborn, Libra. Hindi ka pwedeng, sige, bukas na lang, okay na yan, hayaan nyo na yan. Kailangan meron ka daw buhisiin because I'm hearing there will be details. May mga detalye sa endeavor na ito, whether negosyo, trabaho, o kaya inheritance, o kaya pampamilyang mga affairs about your money na kailangan mong buhisiing mabuti because baka mamaya meron kang makaligtaan, maging problema pa in the future. So make sure nakatutok ka daw and make this your top priority. Ikaw daw mismo ang dapat maging punong abala, okay? The Page of Pentacles being clarified by the Nine of Swords, yes. Ngayon, naramdaman ko talaga marami ka ring stress, marami ka ring mga iniisip kung paano ba to matatapos, paano ba to mangyayari, paano ba to may isa sa katuparan, paano mo to makukuha ng buong buo at wala ng aberya. So, ang dami-dami mo na ring iniisip ngayon. Especially dumadagdag din yung mga responsibilities and also magkakaibang kampo na parang iba-iba din ang gusto. May kanya-kanya ding mga hinihiling o kaya may kanya-kanya ding benefits na gusto makuha from this thing. Whether sa negosyo ito, baka meron din sa inyo na iba-iba ang kuro-kuro kung anong dapat gawin, kung anong dapat aralin, kung anong dapat ang iuna. For some, sa inheritance, talaga namang headache na to sa'yo. Mind, body, and soul, stressful na. Ito paghahati ng mga ari-arian o paghahati ng mga mana o paghahati ng mga karapatan. But for some, like I've said, legacy ito, medyo meron sa inyo talaga na may bagong ginagawa ngayon para to make sure na mag-land sa kamay mo itong blessing na ito. And it's taking a toll on your mental health, on your physical health. And
maybe relationships na rin from your coworkers or your family. Nakita ko talaga na parang medyo sobra na yung stress in your part, Libra. But sabi ni Spirit Guides, tutukan mo lang, gawin mo lang yung makakaya mo and eliminate any stress that you feel, especially kung ito ay nag-uugat sa overthinking. Baka mamaya you're worrying about something that will never happen. Okay? So ngayon, panghawakan mo daw yung mga worries mo. Make sure na timplado lang, kalma lang. Minsan kasi nag-overthink ka na o may pinaproblema ka naman na in reality, kung iisipin mo, hindi naman talaga nakaka-apekto sa'yo o hindi naman talaga siya magaganap. Diba? So Libra, ngayon, kalamayan mo ang loob mo. Focus on what's important and eliminate anything that is not worthy of your time, worthy of your thinking, and worthy of your stress. Okay? Kailangan, mas maganda ma-stress tayo sa karapat-dapat na bagay. Okay? Yung outside noise, pabayaan mo na yon. People will say anything just to prove na tama sila o para mag-fail ka, diba? So ngayon, kailangan mo lalong ipamalas na nakafocus ka sa goals, nakafocus ka sa blessing para matumbok mo na ito, okay? In the area of what you want, you have the Ace of Cups. Yes, gusto mo nang pumasok ito. Itong blessing na to, gusto mo nang dumating na siya. I'm hearing you're just waiting for a call o kaya legal basis o legal, your attorneys baka na okay na yung hatian, tanggap na, mabibigay na sa inyo yung karapatang pera, ganyan. For some, like I said kanina, baka meron kayo na mayapang asawa and then hinihintay mo na lang yung konfirmasyon na okay na yung papeles, okay na yung documents, makukuha mo na yung pera, makukuha mo na yung mga karapatan mo. For some, nakita ko dito na parang if you want to create a new negosyo, nakita ko dito na parang kailangan mo doon ng expert na dumating sa buhay mo, someone that will give you assistance. Parang halimbawa, kung magkatayo ka ng negosyo about pagkain, yan, maghanap ka ng tao nakakilala mo, na mapagkakatiwalaan mo na may alam sa food business. Hindi ka pwede magsimula kasi ng on your own lang tapos wala ka pang ganong kaalaman pagdating sa mga pagbebenta ng pagkain or handling food or even handling business with regards to food preparation and food supplies, mga ganyan. So make sure you accept people na papasok sa buhay mo, sa business mo that can handle food business or food handling, okay? So sabi dito then, very, very profound. I just heard a very, very profound na parang merong mabubuntis. With a legacy card here, family legacy, may mabubuntis and you're now entering a life of pregnancy. So, hindi sa lahat sa inyo someone, a certain Libra is now conceiving a baby and ito yung hinihintay mo for a very long time for the legacy of the family. Kaya parang medyo alangan ka because you're very, very busy with a lot of things and then biglang mapubuntis ka. So parang ngayon mas seryoso ka in making sure na matuloy ito, tong negosyo na to, tong trabaho na ito, tong endeavor na to make sure na parang pag lumabas na si baby ay solid ang iyong finances. For a certain Libra yan, hindi yan for everybody. But for some, talaga may darating sa life mo this month. You're waiting for this good news na dumating, yung ayos sa mana or ayos sa kaperahan, the negosyo, or even a new job. Parang naghihintay ka na lang ng tawag o confirmation from someone na para makabiyahe ka na, makalipad ka na for a very solid job na alam mong stable ang kita at alam mong yun ang magbibigay sa iyo ng stability for the family, okay? So antabihan natin itong good news ito with the Ace of Cups kung kailan darating ang magandang balita na yan for new job or new opportunity para sa iyo. Ace of Cups being clarified by the Strength card. Yes, dalawang beses lumabas ang Strength. Sabi dito, pakatatag ka muna ngayon. Ngayon, parang talagang hinihintay mo. You're patiently waiting. Yan yung sinasabi ng card. You're patiently waiting for something new to come in. Especially sa usaping stable money. So, new job talaga ito. Naghihintay ka na lang ng tawag siguro Libra or kaya confirmation from someone. A go signal from an authoritative figure telling you na parang, okay, Libra, ito na. Makukuha mo na yung job, sa'yo na yung posisyon, sa'yo na yung pwesto, o yung negosyo, okay na yung mga papers, okay na yung permit. So, you're just waiting patiently. And medyo may pagka-atat mode ka na din. So, nakikita ko talaga dito na lawakan mo pa ang isip mo and magkaroon ka pa ng allotted time and tell yourself that things take time talaga, especially if you're building something big for your family, okay? Habaan ng pasensya, okay? In the area of what you need, you have the Page of Wands here. Page of Wands is telling you, huwag ka daw matakot to try something new. I'm hearing na parang meron sa inyo na parang may inhibitions, may takot, may kaba, probably because sa challenge mo rin, nakaka-apekto yung challenge mo. Pag-usapan natin to later. But first, nakita ko talaga na parang may takot kami alinlangan na magsimula, especially here with the legacy card, na parang etong perang ito, saan ko ito gagamitin?
pag nahati na yung mana na to, anong gagawin ko dito? Paano ako magsisimula? Tapos na yung gulo tapos na yung hatian, tapos na yung agawan for some of you na may problema sa mana. So parang ano mangyayari now? So ngayon parang you're being asked by your spirit guides to really think hard. Saan mo gagamitin na kapakipakinabang itong blessing na ito? Tingnan mo siya si Page of Wands. Pinag-aaralan ngayong blessing, yung dumating na pera, yung dumating na opportunity, pwede rin trabaho ito or negosyo. Iniisip niya, ano kayang kailangan kong gawin? O ano kaya kailangan kong ilaan na mga bagay para to make sure na lalago at yung kapakinabangan ko tong bagay na ito. So sabi ni Spirit Guides, kailangan daw, huwag mo munang pagdudahan ng sarili mo. It's all about your confidence and it's all about yung inhibitions mo, yung parang urong-sulong mong damdamin sa gagawin mo this month, Libra. So make sure na isettle mo daw muna ang mind mo. That's what I'm hearing, and that's what I'm feeling. Isettle mo muna ang mind mo. Ano ba talaga ang gagawin mo this month? Ano yung sisimulan mo? Kung may sisimulan ka, malinaw ba sa isip mo yung gagawin mo? Hindi ka ba half-hearted o unprepared ka ba? O kaya yung preparation mo ba ay kulang pa? So make sure paglaanan mo doon ng time to study, because pages are all about acknowledging and getting more information. Ito ay research-based na mga cards, meaning ngayon na pagkakataon para maging apprentice ka muna, Libra. Halimbawa, gusto mo magbukas ng coffee shop. Make sure na alam mo naman na ito yung mapapakinabangan mo for a very long time dahil nga ang mga coffee shops ngayon talagang mabenta, di ba? At saka talaga namang kumikita ang mga yan. Pero kung kaya mo naman na, meron ka ng mga tauhan, meron ka ng supplier, may pwesto ka na, all set na, di ba? Pero sabi ni Spirit Guides, kailangan mo daw make sure, Libra, to aralin mo yung pasikot-sikot ng trabaho na yan, ng negosyo na yan, to make sure na mapangahawakan mo yung blessing for a very long time. Don't be stubborn to admit na kailangan mong aralin pa. Hindi pwedeng, ay alam ko na yan, gagawin ko na lang yan, wala nang problema sa akin, good to go na yan. Hindi pwede yan. Kailangan i-admit mo sa sarili mo na you're trying also to learn and accept new things. Minsan kasi yung alam na natin, akala natin yun na yung iikot sa bagay na yun. Pero baka masurpresa ka na lang a day or two na meron mga aberya here and there, tapos hindi pala swak yung napag-aralan mo sa mga aberyang nag-come up. So make sure na napag-aralan mo yung makabagong approach sa mga papasukin mo this month. Kasi syempre, as times go by, iba-iba na rin yung mga approach at saka mga batas, halimbawa, o kaya mga pamamaraan in dealing with different problems or different obstacles na lalabas sa mga endeavors na gagawin mo this month. Halimbawa, meron kang negosyo and then halimbawa food business, and then meron kang alam about pag-handle ng food, ganyan-ganyan, so alam mo na yung dapat gawin, pero hindi mo pala na-realize halimbawa na yung city governance nyo pala meron ng ibang laws about food handling or food business. Hindi mo alam yun because ang pinanghawakan mo lang ay yung lumang alam mo, halimbawa. So ngayon, kailangan aralin mo yung makabagong laws na pinasa, halimbawa sa city government nyo, na kailangan pala kapag naghahawak ng food o nagbebenta ng food, dapat pala ganito ang standard, dapat pala ganito ang permits, dapat pala ganito ang handling. So may mga bagay kang kailangang aralin na pasok sa standard for today, okay? Page of Wands is being clarified by the Seven of Swords. Yes, ngayon, kailangan talaga ng strategy on your own, Libra. Kailangan talaga ikaw ang umaksyon nito because Seven of Swords all about tactics, strategy, doing things on your own, making sure na talagang hands-on ka, ikaw mismo nakatutok at hindi mo pwedeng iasa to sa ibang tao. I'm hearing because not everyone is honest, not everyone is there authentically for your betterment. Parang meron kang tao sa paligid mo na hindi maasahan at hindi kapanipaniwala ang kanilang pinapakita sa'yo. So make sure if you want things to work out in your favor, kailangan ikaw mismo ang nakatutok sa gagawin mo this month. Okay, Libra? In the area of what's affecting your current energy of the Two of Pentacles ngayon, gusto mo nang bumalik yung balanse ng buhay mo, no? For a very long time kasi parang naramdaman ko din na parang pagod na pagod ka na, drain ka na sa pag-aasikaso nitong bagay na ito, mana siguro, papers, documents, o kaya tungkol sa negosyo, o kaya paglilipat ng ibang trabaho. So ngayon, gusto mo na maging balanse ang buhay mo, kaya tinututukan mo itong bagay nito. Parang sabi mo, okay, gawin ko na nga lang lahat. Asikasuhin ko na para matapos na, para bumalik na yung balanse ng buhay ko, para makabalik na ako sa dati kong routine, para to make sure na meron akong trabaho, meron din ako pang pamilya, meron din ako pang sa akin, may ipon din ako. So now, everything you're doing is for the balance of your life. May ipon, may panggastos, may pera, may pang relax. So ngayon, marami kang iniisip na paraan and you're focusing on this. Make this your top priority, okay? The Two of Pentacles being clarified by
The Ace of Pentacles, yes. Aces, tatlo na palang ace mo. Ace of Pentacles, Ace of Cups, and Ace of Swords telling you that you're on the right track, that you are on the right path. Kaya gawin mo na yan, dire-diretso na. Ngayon, nakita ko talaga dito that you need to make valid choices, Libra. Especially sa iyong kapirahan, Ace of Pentacles. An opportunity will come to you. Kaya siguro ngayon, active ka. Parang ginagawa mo lahat na makakaya mo para balansehin ang lahat sa buhay mo. Parang you can't give up anything, your family, your job, the opportunity, your work. Parang ngayon, lahat hanggat kaya hinahawakan mo, hanggat kaya inaasikaso mo isa't isa, because you can't let go of anything naman sa mga bagay na pinanghawakan mo, because all of them are your priority. Pero ngayon, sabi ni Spirit Guides, magkaroon ka daw ng priority lists kung ano yung dapat unahin muna, ano yung pangalawa, ano yung pangatlo, para hindi ka rin mapagod at hindi ka rin ma-burnout, especially dahil sa Ace of Pentacles ito, baka masayang So kailangan talaga nakatuon ka dyan, and don't waste an opportunity dahil lang naging busy ka sa ibang bagay, okay? Kailangan malinaw sa isip mo yung gagawin. So, kailangan talaga systematized ang iyong mga gagawin this month, okay? In the area of your future, napakaganda victory card, the Ace of Swords. Parang yes, tagumpay. Nire-raise mo yung sword ito na parang ikaw yung nanalo sa battle, ikaw yung nanalo sa giyera, ikaw yung nanalo sa obstacle na ito. Nakita ko na magaland ka na, yung negosyo na bubuin mo, solid na. Yung trabaho ang papasukin mo, yes. Solid yung trabaho. Hindi ka na, regular ka na, hindi ka na matatakot ko, baka matanggal ka. And then, the sweldo is good. Money stability talaga to para sa'yo. Nakita ko na mapapakinabangan mo to for a very long time. Nakita ko rin na may benefits for some of you na parang nag-retire na bigla. And then ngayon may bago kang sisimulan. Yes, magkatagumpay po yung negosyo ang balak mo simulan. For some, nakita ko talaga na every endeavor na gagawin mo this month will give you the victory in the near future. Congratulations. Mapapakinabangan mo yung mga bagay na gusto mo. At malinaw na sa isip mo moving forward kung saan mo gagamitin yung pera, ano yung direksyon na ng negosyo, ano yung direksyon ng trabaho, okay ka na, settled ka na, okay? Libra, the Ace of Swords being clarified by the Wheel of Fortune. Wow! Malinaw na ang isip mo, malinaw na ang daan. The victory is yours, and the fate and destiny is in your favor. At makuha mo talaga tong maraming siksik, liglig, umaapaw na kapirahan. You're now having a solid job. Talaga namang ito'y mapakinabangan mo for a very long time. Diyan ka na talaga magtatagal. Baka hanggang mag-retire, nandiyan ka na sa trabaho na yan. For some, yung negosyo na yan talagang lalago, lalaki. At dyan mo makukuha yung victory and success na hinahangad mo. And patuloy na iikot ang swerteng ito for you. Sabi lang ng Spirit Guides, Libra, very, very important. Para patuloy na umikot ang swerte na to in your favor, make sure na laging malinaw sa isip mo yung dapat mong i-prioritize. Hindi ka pwedeng ma-distract. Halimbawa, baka mamaya may negosyo ka nga, tinayo mo na, and then mamaya, ayun, nagiinom ka na, nagsusugal ka na, ayun, nagbibisyo ka na. So make sure, dapat laging malinaw kung para saan ang plano, para saan ang goal, para saan ang pinaghihirapan, para patuloy na umikot to. Make sure na iwanan ang mga dapat iwanan, okay? Especially yung mga toxic things and toxic people around you, okay? In the area of your challenge this month is 6 of Cups. Ngayon, challenge sa'yo yung parang pinipigilan ka ng mga nakaraan mong experiences. Halimbawa, past job talaga namang nag-fail ka, o kaya endeavor na parang bumagsak ka doon o na-reject ka, o kaya family members na humaharang para makuha mo na tong mana na ito, o maaprubahan na yung pirma ng legal things so that makuha mo na yung karapat-dapat for you. But for some, yung pagpunta abroad, yung pag-abante sa buhay, doing your dreams, parang may past endeavor ka na yun ang pumipigil sa'yo para makuha yung mga bagay na dapat mo makuha. Parang ayaw umabante because may humaharang, whether kapatid, pinsan, kamag-anak, mga anak, kaya hindi ka makaaba-abante o makuha to. It's either pupunta ka abroad, hindi ka makaalis because your kids naawa ka, o marami pang problema na kailangang ayusin, hindi mo alam kung saan sila iiwan, kaya hindi ka makaalis. Kaya hindi mo pa masugod o mahawakan itong pangmatagalang pera. So make sure, asikasuhin mo daw, Libra, anything in your past, pwedeng past lover na sobra-sobra na yung pahirap sa'yo, or mga kids mo na kailangan mo silang kausapin, kailangan mo maayos muna kung saan sila tutulog, saan sila titira kapag wala ka pa dyan sa Pilipinas, o kaya for others, may mga bagay na talagang past experiences mo na hanggang ngayon nakaka-apekto pa rin sa'yo. Make sure na i-let go mo na, i-cut mo na yung ugnayan mo sa past mo na talagang nagpapahirap sa'yo, o mga past traumas, past people na hindi mo na kayang hindi mo na dapat dalhin pa sa present and future mo para hindi sila maka-apekto sa bigger money mo at legacy money mo in the near future, okay? The 6 of Cups,
is being clarified by the Queen of Wands. Yes, ngayon, kailangan talaga make sure that you're confident enough to say no to people na haharang sa'yo in acquiring new things. Parang, it's either nga, like I've said kanina, mga kamag-anak, mga kaibigan, mga past friends, past lover, and you have to be confident in yourself and say no. Sabi mo, hindi na pwede, pasensya ka na, hindi na pwede kasi ito na yung ginagawa ko. Magkaroon ka doon ng clear boundaries and kailangan yung wapakels energy mo. Dapat yun ang pairalin mo this time. Learn to say no and kailangan pairalin mo yung kaligayahan mo, yung sarili mong kaligayahan at do the right thing. And kailangan i-eliminate mo sa buhay mo yung mga taong hindi na nakakatulong sa'yo or past experiences. Dapat hindi ka daw panghinaan noon. Huwag mo nang balikan yung mga past traumas mo na talaga nagpabagsak sa'yo. Ibangon mo daw ang sarili mo, trust your instinct, trust your talent, skills, and self-esteem. Pataasin mo daw yung confidence mo na hindi na mangyayari na nangyari before, okay? Ito interesting. In the area of your fortune, you have the reversed strength card. Sabi dito, pinanghinaan ka na loob. Naatat ka na, naiinip ka na, and also binibigyan mo daw ng added pressure ang sarili mo, Libra. Nararamdaman ko yan na parang, uy, huwag mo naman bigyan ng pressure ang sarili mo. Gentle ka lang, huwag kang magmadali, huwag kang maatat. Dahan-dahan lang yan, especially for something that is legacy. Legacy money ito, pang matagalan. So, don't rush yourself, especially sa pag-abot ng mga ito. Nasa era siya ng fortune. So, parang sinasabi na spirit guides mo na may realize mo daw this week that rushing things or putting added pressure to yourself will not give you anything good, okay? So make sure wag mo bigyan ng additional pressure ang sarili mo. Hayahay lang, dahan-dahan lang. And kung meron mga tao sa paligid mo na parang nirarush ka, o minamadali ka, learn to say no, okay? Bigyan mo ng boundaries ang sarili mo at bigyan mo ng karampatang I don't know, parang magsalita ka daw kung feeling mo na-violate ka o feeling mo pinapangunahan ka. Learn to speak up for yourself, okay? The strength card is being clarified by the Seven of Pentacles. Yes, naatat ka na talaga, Libra, sa mga bagay na kailangan lumabas o kailangan resulta na dumating. Parang kasi for a very long time, tinrabaho mo na to eh. And you're thinking, kailan ba? So ngayon, itigil mo na yung pag-iisip kung kailan. Hayaan mong dumating. I'm hearing, since sa era siya na fortune, wag mo na daw tutukan masyado because the results are coming in, okay? The good news is coming in. Kung ano man yung hinihintay mo resulta, hinihintay mong development, hinihintay mong oo or tawag, parating na siya sa'yo. Nasa era siya ng fortune, so have peace, hinga, relax. Everything is working out on its right timeline, kaya wag mo nang bugbugin ang sarili mo sa kakaisip o kakagawa. Wag ka nang magpanic, wag ka nang mataranta because the ship is coming, the result is coming in your favor, okay? Congratulations. In the area of your divine advice, ito paalala sa yung spirit guides mo, don't rush things. Wag mo laging silipin yung development, parang, uy, meron na ba? May lumabas na ba? So, maya after 1 hour, silip mo na naman. Uy, meron na bang resulta? So, wag mo laging bantayan daw yung resulta para hindi ka rin tataranta o hindi ka rin feeling mo nagko-fall short ka o parang feeling mo walang umaabante. Umaabante yan, kailangan lang hindi mo laging tutukan. You are protected here by Archangel Michael telling you that what you're manifesting will come to you in your reality at the right time. So make sure ngayon, gawin mo lang ang makakaya mo. Put your effort on the things that matters at wag mo isipin yung sasabihin ng ibang tao. Kailangan daw para talihin mo rin yung katahimikan, peace, harmony with the family, with the co-workers, para umikot din yung swerte sa'yo ng maayos. Okay, Libra? Pag daw hindi mahalaga yung isang bagay, wag mo na daw pansinin, wag mo daw i-big deal. Keep the peace and keep the harmony in your life para patuloy na pumasok ang pera because money is energy, okay? The Temperance cards being clarified by the Queen of Cups. Yes, your puso. Sabi ko diba kanina, daanan mo lang. Keep the energy and harmony and peace because Queen of Cups is like protecting your heart, doing things na base sa puso mo, base sa kaligayahan mo. Kung maligaya ang puso mo at kumpleto ka at matatag ka, okay lang yan, daanan mo lahat ng bagay. Nakita ko rito na parang i-let go mo yung pain, i-let go mo yung control, i-let go mo yung pagpupwersa ng mga bagay. Huwag ka na mataranta, huwag ka na matakot, huwag ka na magkaroon ng alinlangan. Just let things flow, let it go, let it stay, let it run, let it do its course. Okay? Make sure na nakatutok ka lang pero hindi mo pinapwersa ang resulta, hindi mo pinapwersa ang mga bagay-bagay, let it happen, okay? So nakita ko rin dito na everything comes on its right timing. Daanan mo lang daw ang proseso and always make sure na okay ang puso mo, okay ka. Be happy also in the process. Enjoy mo lang siya, enjoy mo lang, Libra, okay? Ang outcome mo, napaka-interesting. Pag-usapan natin later.
But first, ano yung mga additional cards at messages na gustong ipaalam sa iyo ng iyong spirit guides today na karagdagang tulong para sa iyong pera and career for the month of June. Unang-una, we have limitations. Like I said kanina, merong mga limitasyon. Parang kailangan daw harangan, chuchu-chuchu, di ba? Fear and doubt limit freedom of action. Let go of your worries. Oh, ano sabi ko kanina? Let go of the worries. Let go of overthinking because that won't help you. Okay, Libra? Another message. Alam mo, natutuwa ako pag tama talaga. Yung sinabi ko kanina, whatever I felt and I hear na dabang mensahe, natutuwa ako pag lumalabas sa clarification cards. Okay? Another message, winning. Ooh! Sooner or later, luck comes to everyone. Yes. Don't spend everything at once. So, may darating na swerte. May darating na opportunity and blessing sa buhay mo. Pero kailangan daw maging matalino ka. Libra, okay? Maging matalino ka sa pag-spend ng pera mo. Naku, sayang legacy money pa man din ito, okay? Kaya spend your money wisely. Another message, you have independence. Manage money yourself. Independence guarantees security. Don't spend on others. Oh, ngayon, lalo na kung may lalapit sa inyo mangungutang o kaya mga kapatid o kamag-anak na parang hingi lang ng hingi. Ngayon, isipin mo daw kung kanino mo dapat ibigay lang ang pera mo, kung sino karapat dapat, to make sure na mapangalagaan mo pa rin yung pera mo. And also, have the money for your own. Financial independence ang kailangan mo, Libra. Kailangan meron ka rin naiipon for yourself para kapag nangailangan ka, hindi ka naaasa sa ibang tao, okay? Kailangan meron kang pansarili mo. Another message, you have wellness. Ensure your body is nourished. Join a gym and regain strength. Live a healthier lifestyle. O, pag tuunan mo doon ang pansin ng iyong kalusugan this time, your body, your health is your wealth. That is your puhunan para makapag-fight ka pa for another day, okay? Another message, you have perfect fit, finding the right path, the fit with the soul, the ideal job, you're meant to be here. So, mahahanap mo daw talaga yung landas mo, Libra. Kung halimbawa, ayaw mo na maging employee, tapos biglang gusto mo maging, magkaroon ka ng business sa sarili mo, biglang may realize mo, perfect fit pala yun. Ibig sabihin, swak na swak ka sa negosyo na yan. Kung lilipat ka ng ibang trabaho, marirealize mo na, yes, this is the job for me. Swak na swak lahat sa buhay mo. So, congratulations. Ito ang area na kailangan pag-focus on this whole month. Libra, you have humor. Like I said, enjoy ka lang, huwag mo seryosohin at daanan mo lang, be positive. I choose to focus on the lighter side of life. So ngayon, habang ginugugulo mo yung mga bagay-bagay, just relax, enjoy things, laugh if you must, para maging magaan lang lahat for you, okay? Yung outcome mo na very interesting, you have the moon card here telling you, Libra, telling you na kung meron mga gagawin ka sa landas ng kaperahan o career or negosyo, kahit hindi mo naunawaan or unsure ka o parang feeling mo there are a lot of questions, parang God, paano to? Saan ako pupunta? Anong gagawin ko? Gawin mo lang daw yung makakaya mo and let God direct you at the right path. May mga bagay na parang hindi binibigay sa iyo ang sagot. Diba? May mga bagay tayo sa life na parang, ano ba yung sagot dito? Ano ba to? Ano ba to? Biglang hindi mo, kahit anong gawin mo, hindi mo alam ang sagot. Kung paano pupunta doon, ano yung patutunguhan nito, ano ba yung resulta, ano yung development, kung mag-i-invest ba ako dito, ano yung mangyayari. So, may mga bagay na parang hindi natin alam ang magiging resulta. But, if you have enough faith, if you have enough spiritual power kay God, sa sarili mo, sa skills mo, sa path mo, everything will be fine. Mawawala yung worry, magkakaroon ka ng peaceful mindset, peaceful heart. Daanan mo lang yung tread, daanan mo lang yung journey. If it's difficult, it's okay. Makakalagpas ka rin dyan. Take one day at a time. Huwag mo kailangan puwersahin ang sarili mo to complete everything at once. Kailangan everything will be solved at the right time. Make sure din na parang binibigyan mo rin ang sarili mo ng karampatang oras na magpahinga, aralin ng mga bagay-bagay, okay lang kahit hindi perfect, okay lang kahit yung mga bagay na pinlano mo ay hindi matupad. Basta nakatutok ka sa goal and it's okay. Okay? The moon cards being clarified by the sun card, yes. Moon and sun, magkasama. Wow. Tagang yin and yang ito. Parang kadiliman and kaliwanagan. Yan. So, darkness and lightness. So, may mga bagay na hidden sa buhay mo ngayon. Parang hindi mo alam ang mga sagot, hindi mo alam ang mga right things or the truth. Pero, sabi ni Spirit Guides, if you just take things one step at a time. Tapos, positive thinking ka lang. Parang, okay lang yan. Sige, gawin lang natin, makakaya natin. May aberya dito. Okay lang yan, maayos natin yan. Kung papairalin mo daw yun,
Malalagpasan mo yung hardship ng mas mabilis. May realize mo na kaya mo pala because you take things lightly. You're adding humor sa life mo. Pag-aanin mo lang lahat ng bagay, mahirap na nga eh. Magugol na nga, 'di ba? Ba't pahihirapan mo pa ng stress, ng problema, ng galit, ng ines, 'di ba? So, think positively, just take things lightly and everything will be okay. Okay, Libra? That is your June pera and career. Napakaganda, especially with the Ten of Pentacles in your background. Kakayanin mo to. Kakabal ka na maraming pera. Congratulations. Sa po kayo nakarelate, sa po kayo nakarelate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo po. Thank you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.